Iran may hawak ng sapat na uranium para sa 10 nuclear bomb. The UN nuclear watchdog has sounded the alarm. Iran's stockpile of 60% enriched uranium has jumped to 408 kilograms, a nearly 50% increase since February. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, isang nakakabahalang balita ang lumabas mula sa International Atomic Energy Agency na nagsasabing may sapat ng enriched uranium ang Iran para makabuo ng hindi bababa sa 10 nuclear bomb. Kasabay nito, patuloy rin ang sagupaan sa Gaza at lumalakas ang mga banta mula sa mga grupong tulad ng Hamas at Hezbollah. Habang ang Israel ay naghahanda na para sa posibleng digmaan, ang Amerika naman ay abala sa mga negosasyon na tila hindi umaabante. Pero sa likod ng lahat ng ito ay may mas malalim pa palang plano ang Iran na maaaring magbago sa buong balanse ng kapangyarihan sa Middle East. Posible nga bang mangyari ang kinatatakutan ng mundo? Alamin natin. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa mga nakalipas na araw ay isang mahalagang balita ang inilabas ng International Atomic Energy Agency. Ayon sa kanilang ulat, ang Iran ay mayroon ng dami ng enriched uranium na sapat para makagawa ng halos 10 nuclear bombs. Ang uranium na ito ay sinabing halos umabot na sa 90% ng kailangan upang makabuo ng mga nuclear weapons. Pero ang mas nakakabahala pa ay lumabas rin sa ulat na minsan na raw gumamit ang Iran ng mga materyales para sa mga secret activities na hindi nila ipinaalam sa mga tagamasid mula sa labas. Dahil dito ay mabilis ang naging tugon ng Iran. Hinanap nila ang paliwanag mula sa bansang Austria na ayon sa mga ulat ay siyang pinagmulan ng impormasyon na isinangguni sa naturang ahensya. Mariin nilang iginiit na ang kanilang nuclear program ay para lamang sa mapayapang layunin at sakop daw ito ng mahigpit na pagbabantay ng international group. Ngunit para sa Israel ay hindi ito sapat na dahilan para hindi mangamba. Samantala noong nakaraang Sabado ay naglabas ng matinding pahayag ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, wala raw kahit isang makatuwirang dahilan para sa ganitong kataas na level ng uranium enrichment maliban na lamang kung layunin nitong gumawa ng nuclear bomb. Dagdag pa niya, dapat nang kumilos ang buong mundo para agad itong pigilan. Ngunit habang ang ibang bansa ay nag-iisip pa kung ano ang dapat gawin, ang Israel ay nagsisimula ng gumalaw. At habang patuloy ang mga diskusyon sa labas, ay mas pinaiigting ng Israel ang kanilang paghahanda. Nagsasanay na ang kanilang mga sundalo, gumagawa ng mga challenges para sa pag-atake mula sa malalayong distansya at tinitiyak ang kahandaan ng kanilang mga kagamitan. Kahit sinasabi ng mga opisyal nila na ito ay simpleng pag-iingat lamang, ay malinaw na seryoso ang Israel sa posibilidad na kumilos ng mag-isa kung kakailanganin. Ngunit kahit ganito ang sitwasyon, ay mas nanaisin pa rin nilang may katuwang silang bansa, lalo na ang Amerika, kung sakaling lumala ang tensyon. Gayun din naman habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, ay patuloy rin ang sagupaan sa pagitan ng Israeli Defense Forces at ng mga natitirang puwersa ng Hamas sa Gaza. Isa sa mga pangunahing layunin ng Israel ngayon ay sirain ang pamumuno ng Hamas sa hilagang bahagi ng Gaza. Naniniwala sila na kapag nawala ang mga namumuno ay mas madali nilang mapipilayan ang buong organisasyon. Ngunit sa kabilang banda ay may pangamba rin sa kanilang hanay. Dahil handa ba talaga sila kung bigla na lang bumagsak ang Hamas at magkaroon ng mas malaking kaguluhan pagkatapos? Kaya habang gumugulong ang mga operasyon, ay unti-unting winawasak ng mga sundalo ang mga tunnel na ginagamit ng mga kalaban. Kinukumpiska ang mga armas at hinahabol ang mga natitirang lumalaban. Sa parehong oras ay pilit nilang inililipat ang mga sibilyan mula sa hilaga ng Gaza papunta sa timog na mas ligtas para hindi madamay sa labanan. May plano rin ang gobyerno na magbukas ng bagong center para sa humanitarian aid upang mas maraming tulong ang maabot sa mga taong nangangailangan. Karagdagan pa dito, sa loob ng nakaraang 5 araw ay mahigit 3,800,000 na pagkain na ang naipamigay sa mga tao. Ngunit hindi naging madali ang pamamahaging ito. Sa kabuuan ay may 579 trucks ng relief goods ang pumasok sa Gaza sa pamamagitan ng Kerem Shalom Crossing. Subalit sa ilang lugar tulad ng Khan Yunis ay may ilang truck na ninakawan habang naglalabas ng tulong. Sa usapin naman ng tigil putukan ay may bagong mungkahi ang Amerika sa pamamagitan ng kanilang special envoy. Ngunit sa kabila nito ay nagbigay ang Hamas ng tugon na hindi malinaw kung ito ba ay pagsang-ayon o pagtanggi.
Ayon sa kanila, papayag lamang sila kung isasama sa kasunduan ng isang permanenteng tigil putukan, ang pagpapalaya ng 10 na buhay na bihag at ang pagbabalik ng 18 na remains kapalit ng pagpapalaya sa mga nakakulong na Palestinian. Ngunit ayon sa isang Israeli official, walang koneksyon ang hiling ng Hamas sa aktwal na nilalaman ng bagong mungkahi. Ganon din ang sinasabi ng mga opisyal mula sa Amerika na ang sagot ng Hamas ay hindi dapat ituring na positibo. Ayon sa kanila, tuloy-tuloy pa rin ang negosasyon. Pero malinaw rin ang paninindigan ng Amerika na kung hindi makikipagtulungan ng Hamas ay magpapatuloy ang operasyon ng Israel sa loob ng Gaza. At habang tumitindi ang laban ay inilabas naman ng tagapagsalita ng Israel ang isang mensahe na tila tumatarget sa mamamayan ng Gaza. Ayon sa kanya, ang mga lider ng Hamas ay hindi nakasama ng mga tao, kundi namumuhay na ng marangya sa ibang bansa, habang ang mga ordinaryong mamamayan ay naiipit sa gulo. Isa itong hakbang na tila layong guluhin ang kaisipan ng mga tao at ilayo sila sa paniniwala sa kanilang pamunuan. Sa mga nagdaang linggo ay napatay ng Israel ang ilang mahalagang personalidad mula sa Hamas. Isa na rito si Mohammed Sinwar, ang kapatid ng pinuno ng Hamas na si Yahya Sinwar, kasama ang 2 pang commanders. Sa kabilang panig sa Lebanon ay isang kilalang leader ng Hezbollah na si Muhammad Ali Jamul ang nasawi sa isang airstrike. Siya rin ang itinuturong namumuno sa mga rocket operations. Ngunit sa kabila ng pagkalagas ng kanilang mga leader ay hindi pa rin sumusuko ang Hezbollah. Patuloy pa rin ang kanilang pagsubok na buuin ang kanilang lakas upang makapinsala sa Israel. Kaya naman hindi rin tumitigil ang mga sundalong Israeli sa pagsubaybay at paghadlang. Habang nagpapatuloy ang mga operasyon ng sundalo sa Gaza, ay hindi lang ito ang paraan ng Israel sa paglaban. May isa pa silang hakbang na tahimik ngunit mabigat ang epekto at ito ay ang paglalagay ng matinding pressure sa mga tao mismo na naninirahan sa Gaza. Ayon sa mga balita, bahagi raw ito ng matagal ng plano ng Israel na ang layunin ay mapilitang palayain ng Hamas ang mga hostage. Ang tawag sa planong ito ay Operation Gideon's Chariots. Samantala, ang pamamaraan ay hindi basta-bastang offensive. Pinag-isipan ito ng mabuti. Hindi rin nila agad ginagamit ang lahat ng puwersa sa lupa. Sa halip ay mas pinaiigting nila ang atake mula sa ere, mula sa dagat at gamit ang mga malalakas na armas. Ang ganitong style ay tinatawag nilang graded pressure, kung saan dahan-dahan pero tuloy-tuloy ang bigat ng pananakot. Ang layunin nito ay pilitin ang Hamas na sumuko pero hindi na kailangan pang isugal ang maraming buhay ng kanilang mga sundalo. Kaugnay pa nito sa gitna ng mga atake ay dumating ang 110 trucks na may dalang harina sa lungsod ng Khan Yunis isang araw ng Sabado. Plano sana ng mga aid groups na ipamahagi ito sa ayos para matulungan ang mga gutom na pamilya. Pero bago pa man ito masimulan ay nagsimula ng magsisihan at magkagulo ang mga tao. Hindi na sila nakapaghintay. Nagmadali silang kuhanin ang mga sako ng harina at nagtulakan pa ang ilan. At kalaunan ay nauwi ito sa kaguluhan. Dahil dito ay nagsalita ang isang opisyal ng Hamas sa isang panayam. Ayon sa kanya, may parusa raw na ipapataw sa sinumang magnanakaw, nagtaksil o gumawa ng kalituhan sa mga komunidad. Ang ilan raw sa mga ito ay maaring parusahan ng kamatayan. Kasabay nito ay sinabi rin niya na may plano silang magbigay ng sagot sa bagong mungkahi ng isang kinatawan mula sa Amerika na si Steve Witkoff. Ngunit habang gumugulong ang mga pangyayaring ito ay sinabi naman ng United Nations na lalong lumalala ang sitwasyon sa Gaza. Sa dami ng kaguluhan, gutom at kawalan ng kuryente at tubig, ay ito raw ang pinakamatinding krisis sa lugar mula nang magsimula ang labanan. Ngunit sa halip na makatulong ay tumanggi ang United Nations na makipagtulungan sa isang grupo mula Amerika na nagbibigay ng tulong sa Gaza. Ang dahilan nila ay hindi raw pantay ang grupo at tila sumusunod sa mga tagubilin ng Israel. Sa kabila nito ay sinabi naman ng Israel na papayagan pa rin nilang dumaan ang mga tulong sa mga dating ruta. Kahit na sa huli ay karamihan ng mga supply ay napupunta rin daw sa kamay ng Hamas o sa mga nagnanakaw sa gitna ng gulo. Ayon sa isang grupo ng tumutulong sa Gaza, nakapagpamigay na raw sila ng mahigit 2,100,000 meals sa mga tao. Pero habang ginagawa ito ay hindi rin tumigil ang Hamas sa pagpapakawala ng mga raket papunta sa Israel. Dahil dito naglabas ng babala ang tagapagsalita ng militar ng Israel na si Colonel Avichai Adrai. Ayon sa kanya, ang Khan Yunis ay isa na ngayong lugar ng labanan. Kaya pinaalalahanan niya ang mga nakatira roon na lumikas na papunta sa kanlurang bahagi ng Gaza sa lugar ng El Mawasi kung saan mas ligtas daw sila.
Banta pa niya gagamitin rin ng kanilang hukbo ang buong lakas laban sa sinumang may kinalaman sa pag-atake. Dagdag pa rito, naglabas din siya ng video kung saan tinanong niya mismo ang mga pinuno ng Hamas ilang araw bago ang Eid al-Adha. Ang tanong niya, nasaan kayo ngayon? Kayo ba'y nagugutom? Hindi. Kayo ba'y natutulog sa malamig na sahig? Hindi rin. Ibinunyag pa niya na si Sami Abu Zuhri ay nasa Algeria at natutulog sa mamahaling kama habang si Khalil al-Hayya naman ay komportable sa ibang bansa. Kasabay nito ay nagsalita rin ng pinuno ng Kogat na si Major General Ghassan Alian sa pamamagitan ng kanilang social media. Ayon sa kanya, ibinenta kayo ng inyong mga leader sa kapalit ng sarili nilang kasiyahan. Habang kayo ay nagugutom, sila ay nasa hotel, sumasakay ng eroplano at kumakain sa mga mamahaling lugar. Sa kabilang banda ay patuloy pa rin ang pag-uusap tungkol sa pansamantalang tigil putukan. Ayon sa Hamas, pumapayag sila sa panukala ng kinatawan mula Amerika. Pero ayon sa Israel, hindi raw ito totoo. Dahil sa halip na tanggapin ng buo ang kasunduan, ay nagsumite pa ang Hamas ng panibagong bersyon na may kasamang maraming kondisyon. Kinumpirma rin ito ni Steve Witkoff. Anya, sa halip na mapalapit tayo sa kasunduan, lalo lang itong lumalayo. Samantala, sinabi naman ng isang opisyal ng Hamas na bias daw ang Amerika at kumakampi sa panig ng Israel. May ulat din mula sa isang pahayagan sa Saudi Arabia na nagsasabing ang sagot ng Hamas ay hindi talaga pagtanggap, kundi isang pangakong titignan muna habang may listahan pa ng gustong idagdag. Para sa Israel ay malinaw ang usapan na kung hindi tatanggapin ang kasunduan ng buo at walang dagdag ay hindi ito matatawag na tunay na pagpayag. Pero kahit ganito ay patuloy pa rin ang mga pagtatangkang magkasundo. Hinihintay pa rin nila kung magbabago ang isip ng Hamas at bibigay na sa kasunduan. Ayon din sa ilang ulat, may mga grupo mismo sa loob ng Gaza na nananawagan sa Hamas na tanggapin na ang kasunduan. Para sa kanila ay ito na lang ang natitirang paraan para matapos ang labanan at ang gutom sa kanilang lugar. Mula pa sa simula ng usapan ay lumilitaw na hindi naging malinaw sa Hamas ang kabuuang nilalaman ng kasunduan. Matapos nilang ipadala ang kanilang opisyal na tugon sa mga tagapamagitan ay may mga ulat na nagsasabing nakikipag-ugnayan ngayon ang ilang miyembro ng Hamas sa kampo ni Steve Witkoff. Layunin umano ng mga ito na magpasok ng ilang pagbabago o magdagdag ng bagong kondisyon sa mga nakasaad na bahagi ng kasunduan. Sa gitna ng mga ganitong kilos ay unti-unti nang nawawalan ng pasensya ang panig ng Amerika, lalo na tila lumalawak na ang saklaw ng mga usaping kailangang harapin ni Witkoff. Bukod sa negosasyon sa Gaza, kasalukuyan ding nakatuon ang atensyon ni Witkoff sa iba pang komplikadong pakikipag-usap, kabilang na ang mga issue na may kaugnayan sa Russia at Iran. Dahil dito ay mas gusto niyang agad na matapos ang usapin sa pagitan ng Israel at Hamas upang mailaan ang buong oras at lakas sa mga mas malalaking banta sa international security. Samantala, may isang Arab diplomat na direktang kasangkot sa kasalukuyang negosasyon ang nagsabing pabigat ng pabigat ang kalagayan ng Hamas sa loob mismo ng Gaza. Mula sa ilang bahagi ng kanilang pamunuan ay lumilitaw ang mga ulat na nagpapakita ng malubhang kahirapan sa pamamahala. Hindi na raw maayos ang pagkilos ng kanilang mga unit, nagkukulang na sa supply ng gamit at mababa na ang perang natatanggap ng kanilang mga kasapi. Kasabay nito may mga internal protest and conflict at ang mga serbisyo para sa mga sibilyan na dati nilang inaasikaso ay halos hindi na gumagana. Sa gitna ng lumalalang sitwasyon ay mas nagiging magulo ang loob ng organisasyon. Habang nababawasan ang kakayahan nilang magpatakbo ng operasyon ay dumarami naman ang mga problema sa kanilang hanay. Isang patunay ito na humihina na ang kontrol ng Hamas sa mga lugar na dating nasa ilalim ng kanilang pamamahala. Samantala, habang patuloy ang tensyon, may isa pang ulat na nakumpirma noong gabi ng Sabado. Ayon sa tagapagsalita ng Israel Defense Forces, tuluyan nang napatay sa isang airstrike ang chief ng military wing ng Hamas na si Mohammed Sinwar at pati na rin ang pinuno ng Rafah Brigade na si Muhammad Sabna. Nangyari ito sa lungsod ng Khan Yunis at ito ang unang official confirmation mula mismo sa militar kasunod ng mga naunang pahayag ni na Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister Yoav Gallant. Ayon sa impormasyon mula sa Israeli military, nagtatago noon sina Sinwar at Sabna sa isang underground command center na matatagpuan sa ilalim ng European Hospital sa Khan Yunis. Ang ganitong uri ng pagtatago ay itinuturing na seryosong panganib para sa mga pasyente at mga sibilyan na naroon sa ospital. Pero dahil sa tumpak na impormasyon mula sa mga ahensyang Aman at Shin Bet, nakapaglunsad ang Israeli Air Force ng isang operasyon gamit ang mahigit 50 precision bombs na isinagawa sa loob lamang ng kalahating minuto.
Lahat ng ito ay naisagawa ng hindi napinsala ang mismong ospital. Ang ganitong uri ng pagsalakay ay bahagi ng bagong estratehiyang ginagamit ngayon ng Israel. Isang plano na nakatuon sa pagsugpo sa mga pinuno ng teroristang grupo na nagtatago sa ilalim ng lupa. Kapag may malinaw at sapat na impormasyon, ay agad itong ginagamit upang maglunsad ng mabilis at eksaktong operasyon. Layunin ng bagong taktika na tapusin ang banta bago pa ito muling lumaki o makapagdulot ng mas malawak na panganib. Gayun din naman, habang abala ang mundo sa mga pangyayaring nagaganap sa Gaza, ay may isa na namang balita na nagpapakita ng mas malalim na banta. At ito ay mula naman sa Iran. Sa pinakabagong ulat na inilabas ng International Atomic Energy Agency, kinumpirma na may sapat na dami ng enriched uranium ang Iran upang makabuo ng hindi bababa sa 10 nuclear bombs. Mas nakakabahala pa rito, ayon sa kanilang pagsusuri, kayang magdagdag ng Iran ng isang bomba kada buwan. Kung patuloy itong magaganap, ay lalabas na sa loob ng isang taon ay kaya nilang makabuo ng 12 nuclear bombs. Ayon kay Mati Shoshani, isang senior analyst na nakatutok sa mga isyong may kinalaman sa Middle East, bihirang-bihira ang ganitong klaseng pahayag mula sa IAEA. Sa mga datos na kanilang nakuha, lalong-lalo na mula sa bansang Austria, ay lumalabas na umabot na sa 9 na toneladang enriched uranium ang hawak ng Iran. At sa loob lamang ng 30 days, ay tinatayang 10% nito ay naipon nila. Ngunit sa gitna ng pagkalat ng balitang ito, ay agad namang naglabas ng pahayag si Prime Minister Netanyahu. Anya, walang sino mang hindi interesado sa paggawa ng atomic bomb ang magtitipon ng ganito karaming enriched uranium. Malinaw daw na ang ginagawa ng Iran ay hindi para sa simpleng gamit tulad ng kuryente o pananaliksik, kundi para sa paggawa ng mga nuclear weapons. Dagdag pa ni Shoshani, matagal nang ginagawa ng Iran ang 3 hakbang patungo sa pagiging isang ganap na nuclear power. Una, ang walang tigil na uranium enrichment gamit ang napakaraming centrifuge facilities. Pangalawa, ang patuloy na pagdevelop ng teknolohiya para sa warheads. At pangatlo, ang pagpapaunlad ng mga paraan para maihatid ang kanilang mga armas tulad ng ballistic missiles na ilang beses nang ginamit ng Iran sa mga nakalipas na laban. Pero habang patuloy ang negosasyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, ay tila hindi naman humihinto ang Iran sa kanilang mga hakbang. Sa halip na bumagal ay mas lalo pa nilang pinapabilis ang kanilang pag-enrich ng uranium. Ayon sa mga datos, sa loob lang ng 30 days ay nadagdagan agad ng 10% ang kabuuan ng kanilang stockpile, isang napakalinaw na indikasyon na hindi sila interesado sa kasunduan. Ang ganitong klase ng kilos mula sa Iran ay nagpapahiwatig na wala silang intensyon na talikuran ang kanilang plano. Kung talagang nais nila ng diplomatic agreement, bakit patuloy silang gumagastos ng napakalaki para sa uranium enrichment? Bakit patuloy ang kanilang paghahanda para sa mga nuclear weapon habang ang ibang bansa ay umaasa pa rin sa mapayapang kasunduan? Ang mga tanong na ito ay nagpapakita kung gaano kabigat ang banta na maaaring idulot ng kanilang mga kilos sa hinaharap. Ngayon na malinaw na ang Iran ay may hawak na malaking stockpile ng uranium at patuloy pa itong nagpapayaman ng uranium. Kahit alam nilang pinangangambahan ito ng ibang bansa, lalo na ng Israel, ay mas lalong umiinit ang tensyon sa buong rehiyon. Ang pamahalaan ng Israel ay hindi na nag-aatubiling magsalita. Mismong ang kanilang Prime Minister ay naglabas ng pahayag kamakailan lang, ipinapakita nitong hindi na nila tinitiis ang banta. Para sa kanila, hindi ito simpleng issue lang. Para sa kanila, ito ay seryoso, totoo at kailangang agad pagtuunan ng pansin. Sa panig naman ng Amerika, tulad ng dati, hindi na sila nagdalawang isip na magsalita ng matitinding salita laban sa Iran. Pero ngayong mas malapit na sa dulo ang usapang diplomatiko, mas mabigat ang tono ng kanilang pahayag. Ayon sa kanila, may takdang panahon lamang ang Iran para tumigil sa ginagawa nitong uranium enrichment. Kapag hindi nila ito sinunod, lahat ng dating sanksyon ay ibabalik sa kanila ng walang pasubali. At ang Iran alam nila ang kahihinatnan. Kaya't ang kanilang naging sagot ay babala rin. Isang matigas na pahayag na may kasamang banta ng matinding hakbang. Ngunit ang mas kinatatakutan ng marami ay ang paggamit nila sa salitang nuclear. Kapag ginagamit na ang salitang ito sa kanilang mga pahayag, ay mas lalong nagiging seryoso at delikado ang sitwasyon. Kaugnay pa nito, ang mga usapang diplomatiko sa pagitan ng Iran at Amerika ay tumagal ng mahigit 1 buwan at kalahati. Sa mga usapang ito ay tinatalakay kung gaano karaming uranium ang maaaring panatilihin, kung pwede bang itigil ang operasyon ng mga centrifuge at kung ano ang dapat gawin para mapanatiling maayos ang usapan. Ngunit habang nagpapatuloy ang negosasyon, ay patuloy rin ang Iran sa pag-iipon ng uranium.
Kaya sa paningin ng marami, para bang walang silbi ang negosasyon kung hindi naman sumusunod ang kabilang panig. Subalit lalo namang nababahala ang Israel. Ang kinatatakutan nila ay baka magkaroon ng isang kasunduan na sa papel ay maganda, pero sa aktwal ay walang silbi. Isa raw itong kasunduan na nagsasabing pipigilan ng Iran sa paggawa ng bomba. Pero ang totoo, hindi naman talaga ito pipigilan. At dahil sa bagong ulat mula sa International Atomic Energy Agency, nakita ng buong mundo ang totoong ginagawa ng Iran. Patuloy pa rin silang nagpapayaman ng uranium, hindi sila tumitigil sa pag-iipon at lalo pang tumitindi ang kanilang mga pahayag laban sa Israel at sa mga bansang nasa West. Sa madaling sabi, habang nagpapakita ang Iran ng kunwaring pakikipag-usap, ang totoo ay nagmamadali silang gawin ang kanilang plano. At para sa Israel may isang malinaw na paninindigan. Hindi pwedeng makagawa ng nuclear weapon ng Iran. Hindi dapat umabot sa kahit anong antas na malapit dito. At kung hindi ito kayang pigilan ng pag-uusap, ay sila na mismo ang gagawa ng paraan. Ayon sa isang observer, hindi lang ito tungkol sa giyera o sundalo. Para sa amin ito ay tungkol sa pananampalataya at kinabukasan. Kailangan ng matalinong pagdedesisyon mula sa mga namumuno, hindi lang sa Israel kundi sa buong mundo. Ang kinakaharap natin ay hindi simpleng problema. Isa itong panganib na nilalapit mismo ng Iran sa ating rehiyon. At kung hindi natin pipigilan ngayon, ay baka mahuli na ang lahat. Sa kabilang banda, sa hilagang bahagi ng Israel, ay may panibagong operasyon na ginawa ang kanilang militar. Noong isang Sabado ng umaga, ay pinaslang nila si Muhammad Ali Jamul, isang mataas na opisyal ng Hezbollah na responsable sa mga rocket at misil na ginamit laban sa Israel. Ayon sa mga ulat, napatay siya malapit sa isang Sunni village na tinatawag na Deir el-Zahani na matatagpuan mga 40 kilometers mula sa hangganan ng Israel. Ayon sa militar ng Israel, si Jamul ay isa sa mga taong nagplano ng mga pag-atake sa loob mismo ng kanilang teritoryo. Kamakailan lang ay sinubukan pa umano niyang muling buuin ang kanilang mga armas at base. Isa itong tahasang paglabag sa napagkasunduang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Pero hindi lang ito ang ginawa ng Israel. Noong nakaraang Biyernes ay sunod-sunod na airstrikes ang inilunsad nila laban sa mga kampo ng Hezbollah sa iba't ibang bahagi ng Lebanon. Isa sa mga lugar na tinamaan ay ang Tidon na matagal nang itinuturing na taguan ng mga armas. Kahit pa ilang beses na rin itong nawasak sa mga nakaraang pag-atake. Sa kabila ng mga ito ay nananatiling tahimik ang mga opisyal sa Lebanon. Ayon sa isang ulat mula sa lokal na pahayagan, patuloy pa rin ang Hezbollah sa pagtatayo ng kanilang mga pasilidad sa mga lugar tulad ng Dahiya at Bekaa Valley. Araw-araw umanong inilipat-lipat ang mga sandata, pero tila walang ginagawa ang mga pulis o lokal na autoridad para pigilan ito. Samantala sa timog na bahagi ng rehiyon sa bansang Yemen ay patuloy pa rin ang Iran sa pagpapadala ng armas sa grupong Houthi. Kahit ilang beses nang sinubukan ng Amerika na pigilan ito, ay nagagawa pa rin ng Iran na makalusot sa pamamagitan ng lupa at dagat. Ayon sa mga ulat ng intelligence mula sa Amerika, kayang buuing muli ng mga Houthi ang kanilang puwersa at muling magdulot ng panganib sa mga barko sa Red Sea at sa Bab el-Mandeb Strait. At noong buwan ng March ay nagsagawa ng malaking operasyon ang Amerika sa Himpapawid. Ayon sa mga ulat, tinamaan nila ang mahigit 800 na target at napatay ang mahigit 650 members ng Houthi. Pero makalipas lamang ang 2 buwan ay bigla namang itinigil ang operasyon. Ayon sa mga lumabas na ulat, si Pangulong Donald Trump umano ang nag-utos ng paghinto ng operasyon dahil sinasabing sumuko na raw ang mga rebelde. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na ebidensyang nagsasabing totoo ito.